So kung mamarapatin nyo, hindi ako masyadong magko-comment dyan. Pero, like I said earlier, kagaya ng sinabi ni Sec Babes, ito yung facts. And ang facts, simple lang. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Zaldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. No? Yun ang nangyari. Facts lang lahat ito. Ngayon, yung para ma-determine kung ito ba ay sapat para mag-file ng charges of plunder, violation of Anti-Graft Corrupt Practices Act, bribery, yan ay pinapasa na natin sa ombudsman kasi yun ang proseso. No, yun ang proseso natin. Kaya yun ang ginawa natin ngayon. Nagsumite tayo ng facts at mga dokumento, pero sa aming palagay, merong basihan, no? Para dun sa 3 recommended na kaso. Pero syempre, yan ay hindi namin trabaho. Ang trabaho namin ay magsumite. Ang trabaho ng ombudsman ay imbestigahan ng mabuti. At siya ang magsasabi sa korte, ano ba ang kaso na ifa-file. Sir, kasama ba yung mga revelations, quote-unquote? Nandyan. Ni Zaldico, kasama dyan? Hindi namin sinama. Kasi we cannot include statements that are not sworn. That is the most important difference. Kaya, ang na-include lang namin, yung mga sinumpaang mga sinabi. At yung pong Facebook video ni former Congressman Zaldico, hindi po yun sinumpaan. Kaya hindi po namin yun pwedeng isama. Sir, konting push pa. May message po ba kayo kay Congressman Zaldico kung gusto niya talagang lumabas itong mga kanyang revelations? Pumasok sa investigation? Umuwi na siya. Nakadalawang imbitasyon Umuwi na na kami sa siya. kanya. Umuwi na siya. Sir, confident these referrals will actually Lead to convictions, that's up to the ombudsman. Yan ang trabaho niya. Pero, yung mga facts na yon, hindi naman kami magsasabi ng recommended kung wala kaming nakikitang basehan. Ano po sa tingin ng ICI at ng DPWH ang pinakamatibay na ebidensya to convict these personalities? Ayoko magsalita. Papasensya na kayo. No? Ayoko magsalita pa. I think the facts, the testimonies, the documents will speak for themselves. But that is for the ombudsman to determine. Can you cite one particular instance based on the documents pointing the speaker? Well, ang nagpoint kay speaker, yun talagang mga testimonya sa Blue Ribbon. Yun ang nagpoint kay speaker. By the cases being filed against Speaker Romualdez and Saldico. Yung kay Saldico, understandable, but kay Speaker Romualdez, plunder and... Ang refer namin is our documents and sworn testimonies na galing sa Blue Ribbon na rin, no, that allowed us to recommend charges against both former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Zaldico. No? And these are the possible crimes of plunder, violation of the Graft Corrupt Practices Act, and direct bribery. No, base sa mga nakita naming ebidensya na sinabit na natin with the ICI sa Ombudsman, ito yung napakaraming kontrata ng SunWest Corporation at High Tone Construction na 2 kumpanya na may alleged links kay former Congressman Zaldico na kung ito total mula 2016 hanggang 2025, mahigit 100 milyong piso ang mga kontratang yon. No? At base na rin dun sa mga testimonya sa Blue Ribbon,
merong links between former Congressman Zaldico and Speaker Martin. So yon ang aming sinabmit kasama ng ICI kanina. Ito ngayon ay dadaan sa proseso ng ombudsman ng investigation, case build-up, at ang ombudsman ang magdidesisyon kung ano ang kasong ifa-file. Pero meron na kaming ginagay na rekomendasyon. At ito din ang sinabi ng ating Pangulo sa kanyang video message kaninang madaling araw, kaninang umaga. No, so ano lang to, no? Unang uulitin ko lang yung sinabi ng ating Pangulo, paulit-ulit. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Kahit kamag-anak, kahit kaibigan, kahit kaalyado, kung saan ang ebidensya, doon tayo tutulong. Sir, when you said they have links, what do you mean by that? Did they conspire? Is there proof that the former House Speaker actually received the money? The links are, Yeah. nung naging speaker, former Speaker Martin Romualdez, ang naging Committee on Appropriations head ay si Congressman Zaldico. No, ito naman ay factual. No, ito ay factual. Pero meron ding mga testimonya, specifically yung testimonya ni Sergeant Gutesa, na nagpo-provide ng testimonial evidence as to payoffs that were made to both former Speaker Martin Romualdez and to former Congressman Zaldico. No, kaya nga may kasamang recommendation of direct bribery. Kasi in direct bribery, may kapalit yun. Ibig sabihin, para makakuha ng kontrata, ang isang kontraktor, meron siyang ibinibigay na kickback on the proseso. Yun ang testimonya ni Sergeant Gutesa sa Senate. So, these are all based on sworn testimony and documentation that we have submitted. But again, as the President said, nagtitiwala tayo sa ating ombudsman, nagtitiwala tayo sa proseso, pero syempre, kailangan ito ay base sa ebidensya. Kaya yun ang sinabmit natin ngayon sa ombudsman. Secretary Gutesa po, na-back up na, na-corroborate natin yung testimonial evidence po ba niya with like papers, trail, ganun. Kasi po, Well, may issue din with Gutesa regarding yung notarized. authenticity, yung pagka-notarize. Para sa amin kasi, sworn, para sa mga abogado ng both DPWH at ICI, sworn testimony yun sa Blue Ribbon. Contrast to the Zaldico Facebook, which is not a sworn testimony. No? Yun kasi sumumpa si Sergeant Gutesa sa Blue Ribbon mismo. So, again, sinabit natin nga ito sa ombudsman, pero yun nga, yung dami ng kontrata at yung laki ng kontrata ng mga kumpanya ni alleged na kumpanya ni former Congressman Zaldico